Bigyan natin ng opinion reaction itong post ng ABS-CBN News. Ito, pahayag ni Yusek Claire Castro tungkol sa sulat ng PCO na pinapasibak si Eden Santos bilang member ng Palace Beat reporters, ano? So, wala daw siya pakialam, wala daw siyang kinalaman doon. Open daw siya kahit sinong reporter, kahit anong tanong, okay lang daw sa kanya. Wala daw siyang kinalaman doon sa pagpasibak kay Eden Santos. Pakinggan natin siya. The flack that the PCO is getting because of an alleged push to remove a certain Net25 reporter from covering the palace and the president. O sino nag-push na siya mawala? PCO, ma'am. The PCO wrote a letter to Net25. O because of the breach protocol. Yun yung nasa video. At kung maraming meme na lumalabas ng mga vloggers na hindi patungkol sa akin, nakita nyo naman kung paano naman ako sumagot, paano ko naman siya entertainin. So, it's not about me, it's not about her. Siguro sa nangyari sa video, di ba? Nakita nyo naman sa video. So, sa akin, anybody can ask me question, di ba? So, kung ano lang yung sinasabi ng PCO, siyempre, susundin natin. So, I can accept any question, basta okay din sa PCO. Ma'am, so it's a categorical denial na based on the allegations of some netizens online na you were the one who allegedly lobbied for a certain reporter to be... Unang-una pa naman po ilalobby na mawala ng isang reporter dito. Unless, meron talagang violation. Saka hindi ako po ang nagpapasya niya. Hindi naman din po ako yung secretary. So, hindi naman po ang may hawak ng maro. Tayo yung press officer lang. So, kung ikinakabit nila sa akin ito, sorry, you're wrong, fake news. Fake news! May ano na po, may update na po regarding the status of the reporter. Ngayon, hindi kasi talaga ako yung nagde-decide yan eh. So, di ko alam so far. So, wala akong mababanggit. Is this something that the secretary has tackled with you or the other undersecretaries? Ang pagkakaalam ko, may sinulat ka. Kami, yes, Ayo. Diba, ang alam ko din, sasagutin yata niya. So, yun lang yung alam ko. Pero siya rin pa rin ang nakakaalam dito. Okay, just to be clear, you don't have any personal issues against Eden? Wala. Wala! Lahat yung reporter, you have the right to do that. That's your job. Maliban lang kasi kung may violation, hindi ko na yung sagot. Kung dito sa press briefing tayo, kahit anong sinasagot ko yan. Walang problema yan. Diba? So, si pwede doon sagutin yung tanong sana kanina na hindi niyo po pinatawag. Tanong yung muna po kung Si Eden Santos na yun. Diba? Kasi syempre po, kung ano pa yung pwedeng maging topic natin dito. Kasi Diba? Thank you, please. Okay. Okay na po. Tapos na po yung press briefing is only about that. Thank you, ma'am. Thank you, Yusek. Okay. Statement on... So, wala daw siyang kinalaman. Maniwala ba kayo na wala siyang kinalaman dahil lang daw sa breach of protocol? Magbasa tayo sandali sa mga comments, ha? Joseph Jolwag, rules are like traffic lights. You gotta obey them or raise a crash. Alma Francisco, Madam Attorney, define fake news. Jojo Lopez, when you have a proper question, not full of hypocrisy, you will be banned. Mabuhay po kayo, Ma'am Eden Santos. Gerald Siglos, Undersecretary, the title tells itself. Clifford Toy, anybody can ask you questions pero you cannot answer it precisely. Parang ewan, ambot. Okay. Totoo naman, sinasagot niya lahat ng mga questions. Kaya lang, I don't know sa inyong pagdinig, ako, may mga tanong si Eden Santos na medyo naiirita na. Na naman, ano ba yun? Paulit-ulit. Halatado eh. Halatado. Anyway, kanya-kanyang ano lang yan. Pananaw, opinion. I don't know kung sinong, bakit umalma ang Malacanang press corps. Very strong yung opposition ng Malacanang press corps. Kaya ngayon, ang PCO drawing flag o binabatikos ng mga netizens dahil sa kagagawan nila ito. Hindi lang Malacanang press corps ang umalma, pati na rin ang National Union of Journalists in the Philippines. Umaalma na, it's now bordering sa yung freedom of expression, freedom of speech, parang nawawala na. Bakit mo pa tatanggal? Sabi nga ni Katunying, sabi niya, wala kayong kapangyarihan gawin yan. Sabi niya, dahil kung totoong may breach of protocol, yung lumapit daw ang reporter,
Yang may kasalanan, sabi ni Katunying, yung Presidential Security Group. Kaya lang yung napanood kong video, wala namang lumapit. Sino bang nagpost? ABS-CBN din nagpost nun na video footage shows it was the President who approached the reporters. Saka ang dami namang nangyaring ganyan, yung ambush interview, ang dami na. Nasa tingin ko, okay naman sa Pangulo yung tungkol doon. Tapos, security, mga palace beat reporters na yun, halos araw-araw nasa Malacanang. Anong gagawin nilang masama sa Pangulo? Tapos, babae pa si Eden Santos. Napakalayo kung ang is yung security risk si Eden Santos. Anyway, hindi mo naman masisisi ang mga netizens sa duda lang naman, na kaya ipatanggal si Eden Santos dahil nahihirapan sila. I don't know yun, sila. Nahirapan sila sa mga mahirap na tanong ni Eden Santos. Kaya naghanap ng rason para mapatalsik. Ito, bagong lumabas na may napanood akong Facebook reel. Ala Eden Santos din, si Ivy Reyes ng Bilyonaryo News Channel. May tanong siyang mabigat. Blinak na siya ng PCO Secretary na si Joe Royce. Ayun. Bakit hindi mo sagutin? Bakit mo i-block ang tanong ng isang reporter? PCO Secretary ka pa naman. So, dalawa na sila, Eden Santos and Ivy Reyes, ang babantayan sa PCO. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Abot na gid ang yero. Ihatag kang anting para nga ma-repair nila ang ilang mga daot nga balay. Karon mo na ni ang atopsan tagaan mo gero silupin og sako lang. Ang gero mo puningal. Kuan na gid kayo, daot na gid kayo. Og karon anti pila na day katuig ang imong balay? 35 na ni katuig. Oo. Nagpasalamat ko kay nanabangan mi aron ma-repair ang among balay kay tan-aw ga kuan na katuluan na. Oo. So, ang imong atop anti nga yero gisapawan lang nimo og mga silupin. Oo. So pila na day kabuk anti imong anak? Siya man ang kabuk. Siyam kabuk imong anak. Nawala ang isa. Nawala ang isa. Oo, ang imong edad anti pila na pod? Kuan naman ko. 55 na. 55 na ka. Oo, so ang edad ni tatay 72. 72 na si tatay. Oo, ang inyong pagkuan anti sa inyong panginabuhi. Kuan. Mga gabi ko mais. Gabi lang og mais. Oo, nani man gid anti nga mukaon man gid ta bisag unsa. At least nga makakaon ta. Oo, so karon anti magatop na mo. Oo. Lagi. So ang kuan anti kinsay mo tabang sinyo sa pagatop? Kana ang akong anak. Kanang imong anak ra. Oo, so salamat. Naman mako ang tatay nimo kay gulang naman. Tigulang na. Oo. So salamat kayo ante. Ang nawa man gani sa kahoy ako ra. Ikaw ra nagkuha ka. Dili man ako pamilya sa kay kuan man. Naayang sakit. Oo. Sige ante, salamat.